Ang bigat ng katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay halos kasing bigat ng mamahaling kahoy ng kanyang mesa. Para kay Marco Montenegro, ang katahimikang ito ay isang santuwaryo. Dito, siya ang hari. Siya ang may kontrol sa lahat. At sa gitna ng kanyang kaharian, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakatayo ang nag-iisang larawan na nagbibigay kahulugan sa lahat ng kanyang pagsisikap. Ang larawan ni Isabel. Hindi niya ito kilala. Hindi niya alam kung saan ito nakatira o kung ano ang tunay nitong pangalan. Ang alam lang niya, isang araw, habang tinitingnan ang mga lumang gamit ng kanyang yumaong ina, nakita niya ang larawang ito. Isang dalaga na may ngiting kasing liwanag ng araw at mga matang nangungusap ng katapatan. Perpekto. Dalisay. Ang babaeng hindi kailanman magagawang manloko. Ito ang kanyang pangarap. Ang kanyang gantimpala. Isang mahinang katok sa pinto ang pumunit sa kanyang pagmumuni-muni. Bumukas ito at pumasok si Clara, ang isa sa mga katulong sa mansyon. Nakayuko itong naglakad, dala-dala ang isang tasa ng kape, na para bang nahihiyang angkinin ang espasyong kanyang kinatatayuan. Napangiwi si Marco. Ang lahat tungkol kay Clara ay sumisigaw ng salitang simple. Ang kanyang murang bestida na uniforme, ang kanyang buhok na laging nakatalilang sa likod, ang kanyang mga matang laging nakatingin sa sahig. Siya ang kabaligtaran ng lahat ng bagay na hinahangaan ni Marco. Siya ang paalala ng lahat ng bagay na ayaw niya sa mundo, ang kawalan ng kislap, ang pagiging karaniwan. Sir Marco, ang kape niyo po, mahinang sabi ni Clara, inilapag ang tasa sa mesa. Ngunit sa kanyang pag-atras, sumabit ang dulo ng kanyang mangga sa isang folder. Bahagyang natabig ang tasa. Isang patak ng maitim na likido ang dumaloy sa makintab na kahoy ng mesa. Isang patak lang. Pero para kay Marco, isa itong malaking kasalanan. Tanga, malakas na sigaw niya na nagpatalon kay Clara sa gulat. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Kahit kailan, wala kang ginawang tama. Nanginginig na kinuha ni Clara ang isang basahan at sinubukang punasan ang natapon. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya, umalinggaw ang tawa ni Marco, isang tawang walang saya. Puno ng panunuya. Lagi na lang yan ang linya mo. Clara, tumingin ka nga sa sarili mo. Kahit ang pagdadala lang ng kape, hindi mo magawa ng maayos. Paano ka aasenso sa buhay niyan? Tumayo siya at lumapit sa mesa, itinuro ang larawan ni Isabel. Tingnan mo siya, utos niya. Ganyan dapat ang isang babae. May pino, may kislap. Malinis. Hindi tulad mo na parang laging may dalang kamalasan. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil kay Clara, kundi dahil sa galit na nag-uumapaw sa loob niya. Ang lahat ng pagkadismayan niya sa mundo, sa negosyo, sa buhay, ay tila nakahanap ng pagbubuntunan sa abang babae na nasa harap niya. Umalis ka sa harapan ko, malamig niyang sabi. Nakakasira ka ng araw. Mabilis na tumalikod si Clara at halos takbuhin ang pinto palabas, dala-dala ang kahihiyan. Nang magsara ang pinto, umalinggaw naman ang tunog ng kanyang cellphone. Isang pangalan mula sa kanyang kumpanya ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito at ang boses sa kabilang linya ay naghatid ng balitang kinatatakutan niya. Sir, kumpirmado na. Ang kontrata nakuha ng Velasco Group. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Marco bago niya ibinagsak ang tawag. Damn it ni. Ang huling sinag ng araw ay unti-unti nang nilalamon ng dilim sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay hindi na isang santuwaryo. Isa na itong kulungan. Ang pagkatalo sa negosyo ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki, isang patunay na hindi niya kontrolado ang lahat. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang bote ng mamahaling alak. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng baso. Itinungga niya ito ng diretsyo mula sa bote. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, pansamantalang pinapawi ang apoy ng kanyang galit. Lumipas ang mga oras. Ang bote ay nangalahati na. Ang mundo ni Marco ay umiikot na, ang mga anino sa kanyang opisina ay tila sumasayaw. Ang larawan ni Isabelle ay malabo na sa kanyang paningin, ang perpektong mukha nito ay tila nanunuya. Kasalanan niyo lahat Bulong niya sa kawalan. Napagdesisyonan niyang umakyat na sa kanyang silid. Pajuwang-gewang siyang lumabas ng opisina.
Madilim na ang buong mansyon, tanging ang ilaw mula sa buwan ang nagbibigay liwanag sa pasilyo. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Clara. Nagpupunas ito ng sahig, tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho kahit hating gabi na. Isang ideya ang nabuo sa lasing niyang isipan. Isang madilim at mapanganib na ideya. Nilapitan niya ito. Naamoy niya ang pawis sa katawan nito, isang amoy na lalong nagpagalit sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Sir Marco, nanginginig na tanong ni Clara, bakas ang takot sa kanyang mga mata. Lasing po kayo eh. At kasalanan mo to, sabi niya, ang mga salita ay mabigat at malabo. Hinila niya ito palapit. Sa lasing niyang isipan, ang mukha ni Clara ay naghalo sa mukha ng kanyang dating kasintahan na nanloko sa kanya, sa mukha ng mga karibal niya sa negosyo. Lahat sila ay iisa. Bitawan niyo po ako parang awan niyo na di. Pagmamakaawa ni Clara, habang pilit na kumakawala. Pero mas malakas si Marco. Itinulak niya ito papasok sa pinakamalapit na bakanting silid, isinara ang pinto gamit ang kanyang paa. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay parang isang hatol. Sa dilim, tanging ang tunog ng paghikbi ni Clara at ang mabigat na paghinga ni Marco ang maririnig. Isang malakas na tunog ng pagkapunit ng tela ang sumunod. At pagkatapos, katahimikan na lang. Nagising si Marco sa sofa ng kanyang opisina. Sumasakit ang kanyang ulo na parang binibiyak. Dahan-dahan siyang umupo, pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Alak. Galit. Pagkatalo. May isang bagay na kumislap sa sahig, malapit sa kanyang paanan. Pinulot niya ito. Isang maliit na butons. Puti. Pamilyar. Ang butons mula sa uniform ni Clara. Biglang isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Hindi malinaw pero nakakakilabot. Ang mukha ni Clara na puno ng luha. Ang pagmamakaawa sa kanyang boses. Ang pakiramdam ng tela na napupunit sa kanyang mga kamay. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon, kinasuklaman niya ang mga ito. Ang mga kamay na ito ang gumawa ng isang bagay na kahit sa pinakamalalang bangungot niya ay hindi niya naisip na magagawa. Bumagsak siya pabalik sa sofa, hawak ang butons. Ang katahimikan ng mansyon ay tila sumisigaw, paulit-ulit na ibinabalik sa kanyang isipan ang isang pangalan. Clara. Lumipas ang mga linggo na parang mga anino. Para kay Clara, bawat araw ay isang pagsubok na mabuhay. Ang bawat sulok ng mansyon ay may dalang alaala ng gabing iyon. Ang bawat yabag sa pasilyo, lalo na kung gabi, ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Itinago niya ang lahat sa kanyang sarili. Ang kahihiyan. Ang takot. Ang dumi na nararamdaman niya sa tuwing titingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nagtrabaho siya ng doble, pilit na ibinabaon ang sarili sa gawain para makalimot. Ngunit hindi nakakalimot ang katawan. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, naramdaman na naman niya ito. Isang pamilyar na pagkahilo at pagbaliktad ng sikmura. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo ng mga katulong at doon inilabas ang lahat ng wala. Nang hihinang napasandal siya sa pader, humihingal. Hindi ito ang unang beses. Sa nakalipas na 2 linggo, ito na ang naging normal niyang umaga. May isang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso, isang takot na mas malala pa kaysa sa mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang trabaho, palihim siyang lumabas ng mansyon at pumunta sa pinakamalapit na butika. Nanginginig ang mga kamay niya habang binibili ang isang maliit na kahon. Isang bagay na magbibigay sa kanya ng kasagutan, isang kasagutan na hindi niya alam kung handa siyang marinig. Sa loob ng maliit at madilim na banyo, sinunod niya ang mga direksyon. At pagkatapos ng ilang minutong parang walang katapusan, lumabas ang resulta. 2 malinaw na pulang guhit. Hindi siya huminga. Ang hawak niyang pregnancy test ay tila isang sentensya ng habang buhay na pagkakakulong. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang batang ito ang bunga ng gabing iyon. Ang buhay na koneksyon niya sa lalaking gumawa sa kanya ng pinakamasakit na bagay sa mundo. Mula ng araw na iyon, mas lalo siyang naging maingat. Pinili niya ang mga unipormeng mas maluwag. Lagi siyang nakayuko. Kabisado na niya ang schedule ni Marco, ang mga oras na nasa opisina ito, ang mga oras na nasa labas ito.
Ginawa niya ang lahat para hindi sila magkasalubong. Ngunit ang mansyon, gaano man kalaki, ay maliit pa rin para sa kanilang dalawa. Isang hapon, habang nagmamadali siyang magdala ng mga bagong tuwalya sa guest room, bigla siyang napatigil. Papalabas si Marco mula sa kanyang silid, abala sa kanyang cellphone. Halos magkabanggaan sila. Nag-angat ito ng tingin. Malamig. Walang emosyon. Para siyang isang webless lamang na nakaharang sa daan. Walang bakas ng anumang alaala sa mga mata nito. Lumihis ito ng daan at nagpatuloy sa paglalakad na para bang hindi siya nag-exist. Naiwan si Clara na nakatayo, hawak ang mga tuwalya sa kanyang dibdib, ang puso niya ay kumikirot. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang maalala nito ang ginawa sa kanya, o ang ganap nitong paglimot. Ang kanyang pag-iingat ay hindi nagtagal. Sa hapagkainan, habang nagsisilbi, napansin siya ni Don Ricardo, ang ama ni Marco. Clara, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda. Maputla ka nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ka na rin kumakain. Nasa kabilang dulo ng mesa si Marco, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Ayos lang po, Don Ricardo. Pagod lang po siguro, mabilis niyang sagot, umiiwas ng tingin. Ngunit ang mga mata ni Don Ricardo ay matalas. Isang tingin na puno ng karanasan at pag-unawa. Hindi ito naniwala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Clara, tinawag siya nito. Clara, halika muna sa aking silid-aklatan. May gusto lang akong itanong. Kinabahan si Clara. Sumunod siya sa matanda, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Sa loob ng silid-aklatan, pinaupo siya ni Don Ricardo. Umupo ito sa tapat niya, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-aalala. Anak, simula niya, ang paggamit ng salitang iyon ay nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Clara sa kanyang puso. Alam kong may dinadala ka. Nakikita ko sa iyong mga mata. Pamilya ang turing namin sa'yo dito. Pwede kang magtiwala sa akin. Hindi na napigilan ni Clara. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos na parang agos ng ilog. Humikbi siya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa kabaitan na ipinapakita sa kanya. Ano ang problema, Clara? May nanakit ba sa'yo? Mahinahong tanong ng matanda. Umiling si Clara, hindi makapagsalita. Buntis ka ba? Ang direktang tanong ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, tumango siya, ang mga luha ay patuloy sa pagpatak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Don Ricardo. Sino ang ama? Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Clara. Clara, kailangan kong malaman, giit ng matanda, ang boses ay mas matigas na ngayon. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sa wakas ay nagawa niyang ibulong ang mga salitang kinatatakutan niyang bigkasin. Si Sir Marco po. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nawala ang banayad na ekspresyon sa mukha ni Don Ricardo. Napalitan ito ng tigas at determinasyon. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Tiningnan niya si Clara, na nakayuko pa rin at umiiyak. Ngunit ang tingin niya ngayon ay hindi na sa kanya, kundi sa isang bagay na malayo, isang desisyon na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi pwedeng ganito, deklara niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan niyang panagutan ito. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang isang utos ng hari. Naramdaman ni Clara ang pagbabago sa hangin, ang bigat ng desisyon ng matanda. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lamang siyang kinabahan. Ang pananagutan. Isang salitang napakabigat, lalo na kung ang magdadala nito ay isang taong kinamumuhian siya. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon. Hindi nagsasalita si Don Ricardo, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa isang sigaw. Si Marco naman, abala sa kanyang tablet, ay walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta sa kanyang buhay. Pagkatapos kumain, habang paalis na sana si Marco papunta sa opisina, tinawag siya ng kanyang ama. Marco, pumarito ka sa aking silid-aklatan. Ngayon din ni. Ang tono ni Don Ricardo ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Buntong hininga na lang ang nagawa ni Marco. Iniwan niya ang kanyang briefcase at sumunod sa ama. Inisip niyang marahil ay tungkol na naman ito sa negosyo, sa Velasco Group, sa kontratang nawala sa kanya.
Ngunit pagpasok niya, nakita niya si Clara na nakatayo sa isang sulok, namumugto ang mga mata at nakayuko. Agad na kumunot ang noo ni Marco. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkainis. Dad, kung may reklamo na naman ang mga katulong, si Manang Lolit ang kausapin mo. Umupo ka, Marco, utos ni Don Ricardo, itinuro ang silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Umupo si Marco, ang kanyang pagkairita ay lalong tumitindi. Tiningnan niya si Clara, na para bang isa itong dumi na kailangang linisin. Diretsahang nagsalita si Don Ricardo. Buntis si Clara. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marco. Nagkibit balikat lang siya. So, anong pakialam ko? Kung sino man ang ama niyan, dapat siyang managot. Paalisin niyo na yan dito. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid. Hinampas ni Don Ricardo ang mesa gamit ang kanyang palad, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ikaw ang ama, Marco. Ikaw ang dapat managot, sigaw niya. Natigilan si Marco. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay pagtanggi. Natawa siya, isang tawang mapakla. Ako? Dad, are you serious? Kailanman hindi ko papatulan ang isang iyan, sabi niya, itinuro si Clara na para bang isa itong bagay. Nagkakamali kayo ng impormasyon. Baka kung sino lang ang ama niyan at ako ang gustong pagbintangan para makakuha ng pera. Huwag mo akong gawing tanga, Marco, lalong lumakas ang boses ni Don Ricardo. Inamin na niya sa akin ang lahat. Ang gabing natalo ka sa kontrata ng Velasco. Ang gabing lasing na lasing ka. Naaalala mo ba? Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga pira-pirasong alaala mula sa gabing iyon ay biglang nagkabuo sa kanyang isipan. Ang buttons. Ang mga hikbi. Ang pagkapunit ng tela. Napalunok si Marco. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang pride ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Hindi ko siya mahal, Dad. Isa siyang pagkakamali, sigaw niya pabalik, tumatayo. Isang malaking, maruming pagkakamali. Hindi na mahalaga kung mahal mo siya o hindi, giit ni Don Ricardo. May buhay na nabuo dahil sa pagkakamali mo. At sa pamilyang ito, pinapanagutan natin ang ating mga pagkakamali. Pakakasalan mo si Clara. Ang huling mga salita ay parang isang bombang sumabog sa harap ni Marco. Ano? Hindi. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Over the dead body. Kung yan ang gusto mo, kalmadong sabi ni Don Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pero habang buhay pa ako pa rin ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang kumpanya, ang mansyon, ang pangalang Montenegro. Kapag hindi mo siya pinakasalan, kalimutan mo na anak kita. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa akin. Itatakwil kita. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Ang banta ng kanyang ama ay hindi isang biro. Alam niyang kaya itong gawin ni Don Ricardo. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang kanyang posisyon, ang kanyang kayamanan, lahat ay mawawala. Napatingin siya kay Clara, na umiiyak pa rin sa sulok. Ang galit niya ay umabot sa sukdulan. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ang babaeng ito ang sisira sa kanyang buhay. Dahil sa wala ng pagpipilian, dahil sa takot na mawala ang lahat, sumuko siya. Fine, sabi niya, ang bawat salita ay lasang-lason. Pakakasalan ko siya. Pero tandaan niyo to, Dad. Papel lang ang mag-ugnay sa amin. Wala nang iba. Ang kasal ay naganap sa sumunod na linggo. Isang simpleng seremonya sa City Hall. Walang mga bisita, maliban kay Don Ricardo na nagsilbing saksi. Walang puting bestida. Walang mga bulaklak. Walang ngiti. Tanging ang malamig na pag-uusap sa pagitan ng huwes at ang mga pilit na ay mula sa kanila. Pagka-uwi sa mansyon, hinila agad ni Marco si Clara papasok sa master's bedroom. Ang silid na dati kanya lamang, ngayon ay kailangan na niyang ibahagi sa babaeng pinakakinamumuhian niya. Binuksan niya ang kanyang wallet, kinuha ang isang makapal na bungkos ng pera at inihagis ito sa kama. Ayan, sabi niya, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Bayad yan para sa 9 na buwan. Isipin mo na lang na isa kang surrogate. Isang incubator para sa anak ko. Isang kontrata. Lumapit siya,
ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Clara. Tinitigan niya ito sa mata, ang mga mata niyang puno ng galit. Huwag na huwag mong iisipin na asawa kita. Dahil para sa akin, isa ka pa ring katulong. Isang katulong na nagdala ng kamalasan sa buhay ko. Bumagsak ang pinto sa likuran niya, iniwan si Clara na nakatayo sa gitna ng malawak na silid, napapaligiran ng kayamanan, ngunit ang puso ay durog na durog. Hawak niya ang kanyang tiyan, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Matapos mong isilang ang bata, umalingaw ang huling mga salita ni Marco sa kanyang isipan, malaya ka nang umalis. Huwag na huwag kang magkakamaling isipin na mailugar ka sa pamilyang ito. Ang mga salita ni Marco ay parang isang pader na yelo na itinayo sa pagitan nilang dalawa. Naging malinaw kay Clara ang kanyang lugar sa mansyon na iyon. Hindi siya asawa. Hindi siya pamilya. Isa siyang estranghero na may dalang responsibilidad. Nagsimula ang bagong buhay ni Clara bilang igi ng Montenegro, isang titulong walang laman at walang saysay. Lumipat siya sa master's bedroom, ngunit natutulog siya sa isang maliit na sofa sa sulok ng silid. Gabi-gabi, naririnig niya ang pagdating ni Marco, ang amoy ng alak na dala nito, at ang mabigat nitong paghinga habang natutulog ito sa malaking kama na dapat sana ay para sa kanilang dalawa. Ang mga umaga ang pinakamahirap. Sa malawak na hapagkainan, uupo siya sa tabi ni Don Ricardo, sa tapat ni Marco. Ngunit para kay Marco, isa siyang hangin, isang bagay na hindi nakikita. Dadaan ito sa tabi niya na hindi man lang tumitingin, aalis ito nang hindi nagpapaalam. Sa harap ng mga kasambahay, ang kanyang dating mga kasamahan, ang pagbabaliwala ni Marco sa kanya ay isang pampublikong palabas ng kahihiyan. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan kapag nakatalikod siya. Kawawa naman si Clara, ano? Mukhang napilitan lang si Sir Marco. Naku, pera lang talaga siguro ang habol niya. Tingnan mo, hindi naman siya pinapansin. Bawat bulong ay isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pero tiniis niya ang lahat. Hinahawakan niya ang kanyang tiyan at doon kumukuha ng lakas. Para sa anak niya. Gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng liwanag ay si Don Ricardo. Ang matanda ang naging kakampi niya. Nakita nito ang hirap na dinaranas niya at sinubukan nitong pag-aanin iyon sa sarili nitong paraan. Isang hapon, habang nag-iisa si Clara sa hardin, nilapitan siya nito. Clara, tawag ng matanda, may hawak na isang malaking, lumang susi. Don Ricardo, magalang niyang sagot. Huwag mo na akong tawaging Don Ricardo, sabi nito na may ngiti. Itay. O Papa. Yan na ang itawag mo sa akin. Dahil pamilya na kita. Naluha si Clara sa narinig. Salamat po. Itay. Inabot ni Don Ricardo ang susi sa kanya. Ito ang susi ng mansyon. At ito, sabi niya, iniaabot naman ang isang makapal na ledger, ang aklat ng lahat ng gastusin at pangangailangan ng pamamahay na ito. Naguguluhang tiningnan ni Clara ang matanda. Itay, para saan po ito? Ikaw na ang bahala sa lahat ng ito, anak. Ikaw na ang magpapatakbo ng mansyon. Oras na para matutunan mo. Dahil balang araw, sa'yo at sa magiging anak mo mapupunta ang lahat ng ito. At sinimulan siyang turuan ni Don Ricardo. Itinuro nito sa kanya kung paano kausapin ang mga supplier, kung paano mag-budget, kung paano pamahalaan ang mga kasambahay ng may respeto ngunit may otoridad. Sa una, nahihiya at natatakot si Clara. Paano niya pamamahalaan ang mga taong dati niyang kasama? Ngunit sa tulong ni Don Ricardo, unti-unti niyang natutunan. Ang kanyang natural na kabaitan ay naging kalakasan niya. Kinausap niya ang bawat kasambahay, inalam ang kanilang mga pangangailangan. Ang dating mga bulungan ay napalitan ng paggalang. Nakita nila ang pagbabago sa kanya, hindi na siya ang dating Clara na laging nakayuko. Mayroon ng kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Isang gabi, may malaking dinner party na gaganapin sa mansyon para sa mga kasosyo sa negosyo ni Marco. Ito ang unang malaking pagsubok para kay Clara. Siya ang nag-asikaso ng lahat, mula sa pagkain, sa mga dekorasyon, hanggang sa pagkakaayos ng mga mesa. Nang dumating ang mga bisita, naroon siya sa tabi ni Don Ricardo para salubungin sila. Suot niya ang isang simpleng maternity dress na ibinili para sa kanya ng biyenan, ngunit dahil sa kanyang ayos, mayroon itong dalang kakaibang ganda. Mula sa itaas ng hagdanan pababa si Marco.
Huminto ito sa gitna nang makita ang eksena sa ibaba. Nakita niya si Clara na nakikipag-usap sa asawa ng isa sa mga board members, may ngiti sa labi. Nakita niya kung paano nito inutusan ang isang waiter ng may pino at otoridad. Nakita niya ang paggalang sa mga mata ng mga bisita habang ipinakikilala siya ni Don Ricardo bilang ang aking manugang, si Clara Montenegro. Naramdaman ni Marco ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pagkainis. Isang pagkairita. Ang babaeng dapat sana ay nasa kusina lang, naghugas ng pinggan, ay narito ngayon, kumikilos na parang siya ang reyna ng pamamahay. Ang reyna ng kanyang kaharian. Hindi niya ito pinansin buong gabi. Ngunit hindi niya rin maiwasang hindi siya tingnan. Nakita niya kung paano nito inalalayan ang isang matandang bisita, kung paano nito pinangiti ang isang batang umiiyak. Mga kilos na pamilyar. Mga kilos na dati ay sa larawan lang ni Isabel niya nakikita. Nang matapos ang party at makaalis na ang lahat ng bisita, pumasok si Marco sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya doon si Clara, tinutulungan ang mga natitirang kasambahay sa pagliligpit. Okay na po ito, Ma'am Clara. Kami na po ang bahala rito. Magpahinga na po kayo, sabi ni Manang Lolit. Hindi, Manang. Ayos lang ako. Gusto kong tumulong, sagot ni Clara, na may ngiti. Tumalikod si Marco, dala ang isang baso ng tubig at isang bagong damdamin na gumugulo sa kanyang isipan. Isang damdamin na ayaw niyang pangalanan. Isang damdamin na kinamumuhian niya. Ang damdaming iyon ay sumama kay Marco hanggang sa kanyang pagtulog. Isang inis na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang makita si Clara na kumikilos bilang tunay na may bahay ng mansyon ay parang isang insulto sa kanya. Para bang inaagaw nito ang isang bagay na hindi naman dapat para sa kanya. Ang mas nakakainis pa, magaling ito sa ginagawa niya. Masyadong magaling. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco na lalong iwasan si Clara. Ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Kung saan siya lumingon, naroon ito. At sa bawat pagkakataon, mayroon siyang nakikitang isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa opisina, naabutan niya si Clara sa Rose Garden. Iyon ang hardin ng kanyang ina, ang pinakapaborito nitong lugar sa buong mansyon. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, wala nang nag-alaga sa mga rosas. Ngunit ngayon, nakita niya si Clara doon, maingat na pinuputol ang mga tuyong dahon, kinakausap ang mga bulaklak na parabang mga bata ito. Naalala niya ang kanyang ina. Ganoong-ganoon din ito kung mag-alaga ng mga rosas. Bigla, ang larawan ni Isabel sa kanyang isipan ay nagkaroon ng kilos at galaw ni Clara. Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Imposible, bulong niya sa sarili at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Sa ibang pagkakataon naman, naglalakad siya sa pasilyo nang marinig niya ang isang mahinang awit mula sa silid ni Clara, ang kanilang silid. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Clara na nakaupo sa tumba-tumba malapit sa bintana, hinahaplos ang malaki na nitong tiyan at umaawit ng isang lumang kundiman. Isang awit na puno ng pagmamahal at pangako para sa batang hindi pa isinisilang. Isang kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang bagay na pamilyar. Pagtahanga. Hindi maaari. Pagkaawa. Marahil. Ngunit mayroon pang iba. Isang bagay na mas malalim. Ang pinakamatindi ay nangyari isang gabi. Nagkaroon ng problema sa isa sa kanilang mga pabrika at kinailangan niyang mag-uwi ng trabaho. Hating gabi na nang matapos siya. Pagod at gutom, bumaba siya sa kusina, umaasang may makukuha pang pagkain. Naabutan niya si Clara doon, nakaupo sa mesa at umiinom ng gatas. Sa harap nito ay isang maliit na plato ng pagkain na may takip. Hindi ka pa natutulog, malamig niyang tanong, kumuha ng baso. Nagulat si Clara. Hinihintay po kita, sir. Alam kong hindi ka pa naghahapunan. Ipinagtira kita. Tiningnan ni Marco ang pagkain. Ang paborito niyang adobo. Mainit pa. Inihanda nito para sa kanya. Isang simpleng gesture, ngunit para sa isang taong sanay na kumakain mag-isa o kasama ang mga business partners, ito ay isang bagay na bago. Hindi ko yan kailangan, sabi niya, kahit ang totoo'y kumakalam na ang kanyang sikmura. Ang pride niya ay hindi siya hahayaang tanggapin ang kabaitan mula sa babaeng ito.
Nakita niya ang paglungkot sa mga mata ni Clara. Tumayo ito at kinuha ang plato. Sige po. Itatabi ko na lang. Habang naglalakad ito palayo, bigla siyang nagsalita. Teka. Huminto si Clara, lumingon sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Marco. Ang pag-aalaga sa hardin. Ang paghihintay sa akin. Ano ang gusto mo? Dagdag na bayad? Huwag kang mag-alala, pagkatapos nito, bibigyan kita ng sapat na pera para hindi ka na magtrabaho habang buhay. Napayuko si Clara. Nilaro-laro nito ang dulo ng kanyang bestida. Nang mag-angat ito ng tingin, may luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit mayroon ding determinasyon. Wala po akong kailangan na pera, sir, mahina niyang sagot. Ginagawa ko po ito dahil ito ang tahanan ng anak ko. Gusto kong lumaki siya sa isang lugar na puno ng pag-aalaga. At ginagawa ko rin po ito para sa inyo. Dahil asawa niyo po ako. Ang salitang ki-asawa ay tumama kay Marco na parang sampal. Huwag na huwag mong gagamitin ang salitang iyan, mariin niyang sabi. Isa kang pagkakamali. Isang responsibilidad. Yun lang yun. Tumalikod siya at paakyat na sana sa hagdan nang biglang makaramdam ng paninikip ng dibdib si Clara. Aray, daing nito, napahawak sa kanyang tiyan. Automatiko, lumingon si Marco. Ang kanyang mga paa ay kumilos nang hindi niya namamalayan. Sa isang iglap, nasa tabi na niya si Clara, inaalalayan ito. Anong nangyayari? Ayos ka lang, tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala na kahit siya ay nagulat. Medyo sumakit lang po, sabi ni Clara, humihinga ng malalim. Madalas daw po itong mangyari, sabi ng doktor. Nakatitig lang si Marco sa kanya, ang mga kamay ay nakaalalay pa rin sa braso nito. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, sa unang pagkakataon, tunay niyang tinitigan ang mukha ni Clara. Nakita niya ang pagod, ang lungkot, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang lakas na hindi niya inaasahan. At sa mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa larawan ni Isabelle. Katapatan. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay na parabang napaso. Nag-iwas siya ng tingin. Magpahinga ka na, sabi niya, bago mabilis na tumalikod at umakyat ng hagdan, iniwan si Clara na naguguluhan. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya dito, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umiling. Imposible, bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Isa lang siyang katulong. Hindi siya si Isabel. Ang mga salitang iyon ay naging mantra ni Marco. Isang panalangin na paulit-ulit niyang binibigkas para kumbinsihin ang sarili. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang panalangin iyon ay unti-unting nawawala ng bisa. Dumating ang araw ng isang malaking charity ball na inorganisa ng Montenegro Group. Isa itong taunang kaganapan, ngunit ngayon ay mas espesyal dahil ito ang unang pagkakataon na opisyal na ipapakilala si Clara bilang ginang Montenegro sa mata ng publiko at ng media. Para kay Clara, ang gabing iyon ay puno ng kaba. Tinulungan siya ni Don Ricardo na pumili ng damit, isang simpleng navy blue evening gown na bumagay sa kanyang kalagayan, ngunit nagbigay sa kanya ng kakaibang gilas. Pinadalhan din siya ng kanyang biyena ng isang hair and makeup artist. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakikita niya. Napakaganda mo, anak, sabi ni Don Ricardo nang makita siya nito. Sa tabi ng kanyang biyenan, kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang makita niya si Marco na naghihintay sa baba ng hagdanan, suot ang isang mamahaling tuksedo, bumalik ang lahat ng kanyang kaba. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig pa rin ng dati. Walang bakas ng paghanga, tanging isang blangkong pagtatasa. Let's go, sabi lang nito at naunang maglakad papunta sa sasakyan. Sa loob ng grand ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mata ay nasa kanila. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap saan man sila lumingon. Hinawakan ni Marco ang kanyang siko, isang kilos na para sa iba ay mukhang sweet, ngunit para kay Clara, ang pagkakahawak nito ay mahigpit at pilit, isang obligasyon lamang. Ngumiti ka, bulong ni Marco. Magpanggap kang masaya. Ayokong mapahiya sa harap ng lahat. Sinunod ni Clara. Ngumiti siya hanggang sa mangawit ang kanyang mga panga.
Kinamayan niya ang mga taong ipinakilala sa kanya, sinagot ang mga tanong tungkol sa kanyang pagbubuntis, at tiniis ang mga mapanuring tingin ng mga socialites. Sa gitna ng lahat ng ingay at kislap, nakita ni Clara si Marco na nakatingin sa entrada ng ballroom. Tila may hinihintay ito. Tila may hinahanap. At bigla, ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang lahat ng tao ay napatingin sa iisang direksyon. Pumasok ang isang babae. Matangkad, balingkinitan ang katawan, suot ang isang kumikinang na pulang bestida. Ang kanyang buhok ay itim at alon-alon, ang kanyang mga labi ay mapula. Ngunit ang pinaka-nakaagaw pansin sa lahat ay ang kanyang mukha. Isang mukha na parang hinulma ng isang anghel. Isang mukha na pamilyar kay Clara. Nalaglag ang hawak niyang baso ng tubig. Mabuti na lang at nasalo ito ng carpet. Ang babae kamukhang-kamukha niya si Isabel sa larawan. Ang pangarap ni Marco. Napatingin si Clara kay Marco. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, ang pagtigil ng paghinga nito, ang paraan ng pagbitiw nito sa kanyang siko na para bang nakalimutan na nitong naroon siya. Si Marco, ang lalaking kailanman ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, ay nakatayo roon na parang isang estatwa, tulala at hindi makapaniwala. Naglakad ang babae palapit sa kanilang direksyon, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Isang kasama nito ang bumulong, that's Sabrina Velasco, the daughter of the owner of Velasco Group. Sabrina Velasco. Ang karibal na kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon ang mahalaga kay Marco. Huminto si Sabrina sa harap nila. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang kay Marco. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marco Montenegro, I presume, sabi niya, ang boses ay malambing at kaakit-akit. I've heard so much about you. Hindi nakasagot si Marco. Tila nawala ang kanyang boses. Tinitigan lang niya si Sabrina, na para bang nakakita siya ng isang multo, isang aparisyon, isang pangarap na biglang nagkatotoo. Napatingin si Sabrina kay Clara, na nakatayo sa tabi ni Marco, halos hindi na makahinga. Isang mabilis na sulyap, isang bahagyang pagtaas ng kilay, bago ibinalik ang atensyon kay Marco. Naramdaman ni Clara na gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng munting pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso sa mga nakalipas na linggo, ang pag-aalaga ni Don Ricardo, ang unti-unting paggalang ng mga kasambahay, ang mga sandaling nakita niyang nag-aalala si Marco para sa kanya, lahat ay naglaho na parang bula. Ito na. Ito na ang katotohanan. Ang babaeng nasa harap niya ang tunay na hinahanap ni Marco. Ang babaeng perpekto. At siya. Isa lang siyang anino. Isang pagkakamali. Isang business partner ang lumapit kay Marco at tinapik ito sa balikat, na tila nagpabalik dito sa kasalukuyan. Marco, you've a friend. And this must be your lovely wife, sabi ng lalaki, nakangiti kay Clara. Napilitang lumingon si Marco. Tiningnan niya si Clara na para bang ayon lang niya ulit ito nakita. May pagkadismaya sa kanyang mga mata. Isang iritasyon na narito si Clara, na nakatali siya dito. Huminga siya ng malalim at ipinakilala si Clara sa paraang pinakamasakit na narinig niya. Ah, she's G. Huminto siya, tila nag-isip ng tamang salita, bago nagpatuloy sa isang malamig at walang pakialam na tono, just the mother of a future child. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Clara. Sa harap ng lahat, sa harap ng babaeng pangarap ng kanyang asawa, ibinaba siya nito sa pagiging isang inkubator lamang. Isang sisidlan. Hindi isang asawa. Hindi isang tao. Napayuko si Clara, hinawakan ang kanyang tiyan, at naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gabing dapat sana'y para sa kanya, sa gabing dapat sana'y siya ang reyna, dumating ang tunay na reyna. At alam na alam niya, sa puso niya, na wala na siyang lugar. Ang mga salitang binitiwan ni Marco ay nag-iwan ng isang malalim na sugat kay Clara. Ngunit para kay Marco, ang mga salitang iyon ay isang pagtatanggol. Isang paraan para sabihin sa mundo, at sa kanyang sarili, na ang babaeng katabi niya ay isang obligasyon lamang. Dahil ang kanyang mundo, ang kanyang atensyon, ay ganap ng nabihag ng babaeng kararating lang. Si Sabrina Velasco. Si Isabel. Sa buong gabing iyon, hindi na halos nahiwalay si Marco kay Sabrina. Iniwan niya si Clara sa pangangalaga ni Don Ricardo, na may nagbabantang tingin sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin.
Ang mahalaga, nakasama niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Marco habang nakatayo sila sa isang balkonahe, malayo sa karamihan. Ang larawan paano? Umiti si Sabrina, isang ngiting tila pinag-aralan. Ang lola ko. Mahilig siyang kumuha ng mga litrato noon. Siguro, isa iyon sa mga nakuha niya. Isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan. Naniwala si Marco. Gusto niyang maniwala. Ang bawat salita ni Sabrina ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat kilos nito ay pino at elegante. Ito na iyon. Ang tadhana. Pero kasal ka na, sabi ni Sabrina, ang kanyang boses ay biglang nalukot sa lungkot, isang perpektong pag-arte. Naalala ni Marco si Clara. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. It's complicated, sabi lang niya. It's a business arrangement. Ang mga sumunod na araw ay naging isang panaginip para kay Marco. Sinimulan niyang Tienskay na ligawan si Sabrina. Mga mamahaling dinner, mga bulaklak, mga alahas. Ginawa niya ang lahat para makuha ang loob nito, hindi alintana na isa na siyang kasadong lalaki. Para sa kanya, ang kasal niya kay Clara ay isang pagkakamali na kailangang itama. Si Sabrina ang tamang tao. Si Sabrina naman ay isang henyo sa paglalaro ng kanyang papel. Hindi siya agad bumigay. Nagpakipot siya, pinalabas na nag-aalala siya sa sitwasyon na ayaw niyang makasakit ng damdamin. Isang araw, hindi inaasahan, dumating si Sabrina sa mansyon. Dala-dala nito ang isang basket ng prutas. Para kay Clara, sabi nito kay Marco na sumalubong sa kanya. Narinig kong naglilihi siya. Gusto ko lang siguraduhin na okay siya. Sa loob-loob ni Marco, lalo niyang hinangaan si Sabrina. Napakabuti nito. Napakaunawain. Pinapasok niya ito at tinawag si Clara, na nagulat nang makita ang kanilang bisita. Sabrina, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Clara, ang boses ay hindi maitago ang kaba. I just came to visit, malambing na sagot ni Sabrina, iniabot ang basket. Para sa'yo at sa baby. You must take care of yourself. Tumingin siya kay Marco. Marco is very lucky to have you. Ngunit nang dumaan si Sabrina sa tabi ni Clara para maupo, bumulong ito ng sapat lang para marinig niya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Marco para sa iyo. Naramdaman ni Clara ang panunuya sa mga salitang iyon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Nakita niya ang tunay na kulay sa likod ng perpektong ngiti ni Sabrina. Ngunit si Marco ay bulag. Nakikita lang niya ang kabaitan, ang perpektong imahe. Habang nagkakape sila sa sala, sinadya ni Sabrina na ungkatin ang mga bagay na alam niyang gusto ni Marco. Sining, mga klasikong libro, mga lugar sa Europa. Mga bagay na alam niyang walang kaalam-alam si Clara. Clara, anong paborito mong libro? Biglang tanong ni Sabrina, na para bang gusto talaga nitong malaman. Hindi nakasagot si Clara. Ang mga librong binabasa lang niya ay mga pocketbook na Tagalog. Nahiya siya. Wala po akong masyadong oras magbasad. Natawa si Sabrina, isang tawang magaan ngunit may patagong insulto. Oh, that's right. You must be very busy managing the house. Si Marco, sa halip na ipagtanggol si Clara, ay lalo lang nakita ang malaking agwat sa pagitan ng dalawang babae. Si Sabrina ay matalino, sopistikada. Si Clara ay simple, walang alam. Gabi-gabi, umuuwi si Marco nang galing sa pakikipag-date kay Sabrina. Dala-dala niya ang amoy ng pabango nito, isang amoy na sumasakal kay Clara. Hindi siya umiimik. Ano pa ba ang sasabihin niya? Nakita na niya ang katotohanan. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Maghintay hanggang sa maisilang ang kanyang anak at pagkatapos ay malaya na siyang umalis. Isang gabi, habang nakahiga si Marco sa kama, hindi mapakali, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Sabrina. Ang laman ng mensahe ay simple, ngunit may kakayahang wasakin ang lahat. I think I'm falling for you, Marco. I can't help it pero paano si Clara? Napapikit si Marco. Ito na ang hinihintay niya. Ang kumpirmasyon. Mahal din siya ni Sabrina. Pero ang tanong nito ay parang isang multo. Paano si Clara? Tumingin siya sa direksyon ng sofa, kung saan mahimbing na natutulog si Clara.
Ang malaki nitong tiyan ay umuumbok sa ilalim ng kumot. Sa isang saglit, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, si Clara na nag-aalaga sa hardin, si Clara na umaawit para sa kanilang anak, si Clara na naghihintay sa kanya na may dalang pagkain. Isang munting tinig ng konsensya ang bumulong sa kanya. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kinuha niya ang cellphone at nag-reply. Ako ang bahala kay Clara. Don't worry about her. All that matters is you. Pinindot niya ang send at huminga ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan na niyang tapusin ang pagkakamaling ito. Kailangan na niyang palayain si Clara para makasama niya ang babaeng tunay niyang mahal. Ang desisyon ni Marco ay parang isang anunsyo ng digmaan, isang digmaan na alam ni Clara na wala siyang laban. Ang bawat araw ay mas nagiging malamig. Ang bawat tingin ni Marco ay mas nagiging matalim. Ang dating pagwawalang bahala ay napalitan na ng hayagang pagkainis, na para bang ang presensya niya ay isang patuloy na paalala ng kanyang pagkakatali. Alam ni Clara na bilang na ang mga araw niya sa mansyon. Kaya't ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at pagmamahal sa nag-iisang bagay na mananatili sa kanya, ang batang nasa kanyang sinapupunan. Kinausap niya ito araw-araw. Ikinuwento niya dito ang tungkol sa mga bulaklak sa hardin, sa mga ibong umaawit sa bintana. Inawitan niya ito ng mga kantang itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ito ang naging mundo niya. Isang maliit na mundo sa loob ng kanyang tiyan, isang mundong ligtas mula sa sakit at kalungkutan sa labas. Anak, bulong niya isang gabi habang hinahaplos ang kanyang tiyan, ikaw at ako. Tayo ang magiging pamilya. Pangako, mamahalin kita ng sobra-sobra, sapat para sa ating dalawa. Hindi mo na kailangan ng iba. Narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Marco. Gabi na naman. Siguradong galing na naman ito sa pakikipagkita kay Sabrina. Napabuntong hininga na lang si Clara. Sanay na siya. O pilit niyang sinasanay ang sarili. Ang gabing iyon ay kakaiba. Isang malakas na bagyo ang tumama sa Batangas. Ang hangin ay humahagupit sa labas at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Maya-maya, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon at biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Naramdaman ni Clara ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan na tila natakot din sa biglaang dilim at ingay. Anak. Nandito lang si nanay, pagpapakalma niya. Naalala niyang may mga kandila at pusporo sa kusina. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa, kinakapa ang daan sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kidlat na panakanakang gumuguhit sa kalangitan. Pababa siya ng hagdanan nang marinig niya ang boses ni Marco mula sa sala. Hello? Dad? Brownout dito sa mansyon. Nasa Manila pa ba kayo? May kausap ito sa telepono, malamang ay si Don Ricardo na nasa isang business trip. Nandito siya. Okay lang kami, narinig niyang sabi ni Marco bago ibinaba ang tawag. Nagpatuloy si Clara sa pagbaba, ang isang kamay ay nasa barandilya at ang isa ay nasa kanyang tiyan. Ang sahig ay basa dahil sa kaunting ulan na pumasok mula sa bintanang hindi na isara ng maayos. Hindi niya ito napansin. Isang hakbang. Dalawang hakbang. At sa ikatlong hakbang, ang kanyang paa ay dumulas. Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang bibig habang nawalan siya ng balanse. Ang huli niyang nakita ay ang madilim na kisam na papalapit sa kanya. Bumagsak siya ng malakas sa paanan ng hagdanan. Isang matinding sakit ang gumapang mula sa kanyang likod papunta sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito, humihingal. Ang anak Cody. Clara! Narinig niya ang sigaw ni Marco. Sa isang iglap, ang anino nito ay nasa tabi na niya. Ang liwanag mula sa cellphone nito ang nag-ilaw sa kanyang mukha. Nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata ni Marco. Takot. Purong takot. Diyos ko, Clara, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig. Maingat siya nitong inalalayan. Anong nangyari? Anong masakit? Ang tiyan Cody. Hirap niyang sabi, bawat salita ay may kasamang sakit. Walang pag-aalinlangan, binuhat siya ni Marco. Nagulat si Clara sa lakas at bilis nito. Dinala siya nito palabas, sa gitna ng malakas na ulan, at maingat na inihiga sa backseat ng sasakyan.
Mabilis itong pumasok sa driver's seat at pinaandar ang makina. Ang sasakyan ay humarurot sa madilim at madulas na kalsada. Clara, hold on please, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa daan at sa salamin kung saan niya nakikita si Clara. Huwag kang bibitaw. Papunta na tayo sa ospital. Bawat salita niya ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Clara, please. Yung anak natin. Ang mga salitang iyon, anak natin, ay umalinggaw sa isipan ni Clara. Sa gitna ng sakit, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay. Ito ang unang pagkakataon na inangkin ni Marco ang bata bilang sa kanila. Pinilit niyang manatiling gising, nakikinig sa boses ni Marco na paulit-ulit na sinasabing, malapit na tayo. Konting tiis na lang. Nang sa wakas ay makarating sila sa emergency room, mabilis siyang isinakay sa isang stretcher ng mga nurse. Si Marco ay hindi umalis sa kanyang tabi. Your wife is pregnant, sabi ni Marco sa doktor, ang boses ay nag-uutos. She fell. Please, save them. Save them both. Habang itinutulak siya papasok sa isang silid, ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Marco, basang-basa ng ulan, puno ng pag-aalala at takot. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumabas ang doktor. Si Marco ay naghihintay pa rin sa labas, paikot-ikot na parang isang hayop na nakakulong. Dosi, kamusta sila? Salubong agad ni Marco. The baby is safe. Your wife is also stable. Nagkaroon lang ng minor shock dahil sa pagkabagsak. She needs to rest, sabi ng doktor. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marco. Napasandal siya sa pader, napapikit. Nang ilipat si Clara sa isang pribadong silid, pumasok si Marco. Umupo siya sa silyang katabi ng kama. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng ulan sa labas at ang pagbip ng monitor. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Nakita niya si Marco na nakatitig sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Clara, iniabot ni Marco ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay niya. Mahigpit. Mainit. Napatitig si Clara sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Sa isang sandali, sa gitna ng bagyo sa labas at sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan. Sa isang sandali, naramdaman niyang baka may pag-asa pa. Ang sandaling iyon ng katahimikan, ng koneksyon, ay parang isang panaginip. Isang magandang panaginip na ginising ng isang malupit na katotohanan. Ang paghawak ni Marco sa kamay ni Clara ay isang kilos na dulot ng takot at biglaang responsibilidad, hindi ng pagmamahal. Ngunit para kay Clara, sa sandaling iyon, sapat na iyon. Nagising si Marco sa silyang kinaupuan niya. Madaling araw na. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Clara. Binitawan niya ang kamay nito na parabang napaso. Anong ginagawa niya? Ang pag-aalalang naramdaman niya kagabi ay isang kahinaan. Isang reaksyon na hindi dapat nangyari. Bumalik ang lahat ng kanyang pagkainis. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit siya napuyat, kung bakit siya nag-alala. Ang babaeng ito ang sagabal sa kanyang kaligayahan. Habang iniisip niya ito, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Sabrina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto na parabang umiyak ito buong gabi. Suot niya ang isang simpleng damit, ngunit kahit ganoon ay nangingibabaw pa rin ang kanyang ganda. Marco, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos ko, narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Si Clara, kamusta siya? Naramdaman ni Marco ang paggaan ng kanyang loob. Ang yakap ni Sabrina ay parang isang lunas. Okay na kami. Okay na sila. Salamat sa Diyos, sabi ni Sabrina, humiwalay sa yakap ngunit ang mga kamay ay nanatili sa braso ni Marco. Sobra akong nag-alala. Tinatawagan kita buong gabi pero hindi ka sumasagot. Low-bat ang cellphone ko, paliwanag ni Marco. Tumingin si Sabrina kay Clara na nagtutulog-tulugan na ngayon, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Isang malamig na ngiti ang sandaling gumuhit sa labi ni Sabrina bago ito napalitan muli ng pag-aalala. Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Sabrina, hinila si Marco sa isang sulok ng silid. Pero ayokong magdulot pa ng gulo. Ano iyon?
Sabihin mo sa akin, giit ni Marco. Nag-atubili si Sabrina. Kagabi bago ang brownout pumunta ako sa mansyon. Gusto sana kitang sorpresahin. Pero hindi mo alam na nandoon ako. Kumunot ang noo ni Marco. Anong nakita mo? Nakita ko si Clara sa itaas ng hagdanan. May kausap siya sa telepono, kwento ni Sabrina. Hindi ko narinig lahat, pero narinig ko ang sinabi niya. Sabi niya, gagawin ko ang lahat para hindi niya ako iwan. Kahit na ano, gagawin ko. Tumingin si Sabrina sa mga mata ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Marco, pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinaba niya ang telepono. At pagkakita niya sa akin, nagulat siya. Tapos parang sinadya niyang dumulas. It was so fast. Don't know pero parang ganoon ang nakita ko. Natigilan si Marco. Ang mga salita ni Sabrina ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Isang palabas? Sinadya niya ang lahat? Imposible, sabi ni Marco, ngunit mayroon ng pagdududa sa kanyang boses. Sana nga, Marco. Sana mali ako, sabi ni Sabrina, umiiyak na ngayon. Pero natakot ako. Paano kung ginagawa niya lang to para hindi ka umalis sa kanya? Para maawa ka? Para itali ka? Kinuha ni Sabrina ang kanyang cellphone. I even recorded it para may pruweba ako sakali. Ipinakita niya kay Marco ang isang audio recording. Pinindot niya ang play. Isang boses na kamukhang-kamukha ng kay Clara ang narinig ni Marco. Gagawin ko ang lahat para hindi niya ako iwan. Kahit na ano, gagawin ko di. Ang audio ay malinaw. Masyadong malinaw. Hindi alam ni Marco na ito ay isang recording na kinunan ni Sabrina mula sa isang lumang interview ni Clara sa isang lokal na dyaryo tungkol sa kanyang pagtulong sa isang charity event noon. Ang konteksto ay tungkol sa pagtulong sa mga bata, ngunit sa pagkakaputol nito, naging isang bagay na masama ang kahulugan. Para kay Marco, iyon na ang ebidensya. Ang pag-aalalang naramdaman niya kagabi ay napalitan ng galit. Isang nag-aapoy na galit. Niloko siya. Minanipula siya. Ginamit siya. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagkainis kay Clara, ay nagkumpirma sa sandaling iyon. Ang babaeng ito ay hindi isang biktima. Isa siyang ahas. Hindi na niya pinansin si Sabrina. Naglakad siya papunta sa kama kung saan nakahiga si Clara. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng galit na nag-umapaw. Iminulat ni Clara ang kanyang mga mata, nagulat sa biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ang pag-aalala kanina ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. Marco, anong? Huwag kang magsalita, sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Inihagis niya ang cellphone ni Sabrina sa kama, sa tabi mismo ni Clara. Pakinggan mo yan. Pamilyar ba? Nanginginig na kinuha ni Clara ang telepono. Pinindot niya ang play. Narinig niya ang sarili niyang boses, nagsasabi ng mga salitang pamilyar, ngunit wala sa konteksto. Hindi yan totoo. Sabi niya, umiiling, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Marco, maniwala ka sa akin. Maniwala, tumawa si Marco, isang tawang puno ng sakit at pagkasuklam. Paano ako maniniwala sa isang tulad mo? Isang oportunista. Isang manggagamit. Lumapit siya sa kama, itinuro ang tiyan ni Clara. Kahit ang sarili mong anak, gagamitin mo para lang maitali ako. Ganoon ka ba kadesperada? Akala ko ba simple ka lang? Yun pala, sa likod ng maamo mong mukha, nagtatago ang isang demonyo. Bawat salita niya ay isang suntok na mas masakit pa kaysa sa kanyang pagkakabagsak. Hindi totoo yan, Marco. Mahal kita, sigaw ni Clara, ang kanyang huling depensa. Pagmamahal, lalo pang tumawa si Marco. Huwag mong dungisan ang salitang iyan. Ang tawag dyan ay obsesyon. Ang tawag dyan ay kasakiman. Nagtagumpay ka, Clara. Naawa ako sa'yo kagabi. Nag-alala ako. At ginamit mo yon laban sa akin. Pero tapos na. Hinding-hindi mo na ako maluloko ulit. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi na mababago. Paglabas mo sa ospital na to, ayokong makita ang pagmumukha mo sa mansyon, malamig niyang sabi.
Natigilan si Clara. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ano? Umalis ka sa pamamahay ko. Tumaas na naman ang boses niya, puno ng otoridad na hindi matitinag. Kukunin ko ang pinakamagaling na abogado. Hihintayin ko lang na isilang mo ang bata. At pagkapanganak mo, hindi na kita gustong makita pa. Hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Naiintindihan mo? Ang huling mga salita ay ang pinakamatinding dago. Ang tanging bagay na pinanghahawakan niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Kukunin sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Umiiyak niyang sabi, pilit na bumabangon. Anak ko siya. Marco, parang awa mo na di. Ngunit si Marco ay hindi na nakikinig. Ang kanyang puso ay naging bato, nababalutan ng galit at ng kasinungalingan ni Sabrina. Tapos na tayo, Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay pinal. Tumingin siya kay Sabrina, na nakatayo sa sulok at nagpapakita ng peking awa. Sabrina, let's go. We're leaving. Inakbayan niya si Sabrina at sabay silang lumabas ng silid, iniwan si Clara na nag-iisa. Napasigaw si Clara, isang sigaw na puno ng sakit, ng kawalan ng pag-asa, ng pagkawasak. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang tanging bagay na natitira sa kanya, isang bagay na ibinabanta na ring kunin mula sa kanya. Lahat ay nawala. Ang munting pag-asa. Ang kanyang dignidad. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. At ngayon, pati na rin ang kanyang anak. Sa malamig na silid ng ospital, habang ang ulan sa labas ay nagsisimula ng tumila, si Clara Reyes Montenegro ay gumuho. Wala nang natira. Siya ay nasa pinakamababang punto na ng kanyang buhay. Ang mga salita ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang banta na kukunin ang kanyang anak ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Sa mga sumunod na araw sa ospital, si Clara ay parang isang kaluluwang ligaw. Tumatanggi siyang kumain. Nakatitig lang siya sa bintana, ang mga mata ay walang buhay, ang mga luha ay matagal nang natuyo. Para saan pa? Nawala na ang lahat. Inaasahan niyang susunduin siya ng mga tauhan ni Marco para dalhin sa isang lugar na hindi niya alam para hintayin na lang ang kanyang panganganak. Ngunit sa araw ng kanyang paglabas, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Itay ni. Mahina niyang bulong. Si Don Ricardo, nakararating lang mula sa business trip nito, ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Anak, sabi nito, niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ang anak ko. Patawarin mo ako. Sa yakap ng kanyang biyenan, muling bumuhos ang mga luha ni Clara. Umiyak siya ng umiyak, inilabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay matatag. Hindi ka aalis. At hinding-hindi niya makukuha ang anak mo. Ako ang bahala sa lahat. Dinala ni Don Ricardo si Clara hindi pa balik sa mansyon, kundi sa isang maliit at ligtas na bahay sa isang tahimik na subdivision, malayo sa alaala ni na Marco at Sabrina. May mga kasambahay na nag-aasikaso sa kanya, at isang private nurse na laging nakabantay. Manatili ka muna dito, Clara, sabi ni Don Ricardo. Magpalakas ka para sa apo ko. Ako na ang haharap kay Marco. At ako na rin ang bahala sa babaeng iyon. Sa mga mata ni Don Ricardo, nakita ni Clara ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, pag-asa. May isang taong naniniwala pa rin sa kanya. May isang taong handang ipaglaban siya. Habang nagpapalakas si Clara, si Don Ricardo naman ay nagsimulang kumilos. Bilang isang veteranong negosyante, alam niya kung paano mag-imbestiga. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at resources. Sa loob lang ng ilang linggo, nakuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Nalaman niya ang tungkol sa naluluging kumpanya ng mga Velasco. Nakuha niya ang mga bank records, ang mga utang na umaabot sa bilyon-bilyon. At ang pinakamahalaga, nakahanap siya ng isang source sa loob ng isang kilalang cosmetic surgery clinic sa Maynila. Isang nurse na handang magsalita kapalit ng malaking halaga at proteksyon. Nakuha niya ang lahat, ang mga medical records, ang mga bayarin, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang litrato ni Sabrina Velasco bago ang sunod-sunod nitong operasyon. Isang araw, tinawagan ni Don Ricardo si Marco. Marco, kailangan nating mag-usap. Magpatawag ka ng emergency board meeting.
Isama mo si Sabrina. Dad, para saan to? Naguguluhang tanong ni Marco. Basta't gawin mo na lang ang sinasabi ko. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Montenegro Group, seryosong sabi ni Don Ricardo bago ibinaba ang tawag. Kinabukasan, sa pinakamalaking conference room ng Montenegro Group, nagtipon ang buong board of directors. Naroon si Marco at sa tabi niya, si Sabrina, na ngayon ay kumikilos na parang siya na ang susunod na ginang Montenegro. Pumasok si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Salamat sa pagdalo ninyo, simula niya. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang seryosong banta sa ating kumpanya. Isang banta ng corporate espionage at panloloko. Nagkatinginan ang mga board members. Si Marco ay naguguluhan habang si Sabrina ay nagsimulang kabahan. Gusto kong ipakilala sa inyo ang plano ng Velasco Group para pabagsakin tayo, patuloy ni Don Ricardo. Sa malaking screen sa harap, isa-isang lumabas ang mga dokumento. Ang mga financial statements ng Velasco Group na nagpapakita ng kanilang malaking pagkalugi. Ang mga email na nagpapatunay ng kanilang desperadong paghahanap ng key investor na makakapitan. Namutla si Sabrina. This is absurd. Ano ang kinalaman ko dito? Maghintay ka lang, iha, kalmadong sabi ni Don Ricardo. Sunod na lumabas sa screen ay ang larawan. Isang malaking larawan. Ang larawan ni Sabrina Velasco bago ang kanyang plastic surgery. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mata ay napako sa screen at pagkatapos ay bumaling kay Sabrina na ngayon ay nanginginig na sa takot. Si Marco ay parang binuhusan ng nagyielong tubig. Tiningnan niya ang babae sa screen, isang babaeng may ordinaryong mukha, malayo sa perpektong anghel na nasa tabi niya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Sabrina. Dahan-dahan, nakikita na niya ang katotohanan. Ang hugis ng mata ang ilong mga bakas ng operasyon na hindi niya napansin noon dahil sa kanyang pagkabulag. Ano to, Sabrina? Tanong ni Marco, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagkalito. Marco, let me explain. They're lying, sigaw ni Sabrina. Sinungaling, tanong ni Don Ricardo. Pumasok sa silid ang isang babaeng nakauniporme ng nurse. Siya si Nurse Reyes. May sasabihin siya sa atin. At nagsalita ang nurse. Ikinuwento niya ang lahat ng detalye ng operasyon ni Sabrina. Kung paano nito dinala ang larawan ni Isabel at sinabing, gusto kong maging ganito ang itsura ko. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang sariling asawa at anak, ay isang malaking kasinungalingan. Isang panloloko. Napatingin siya sa larawan sa screen, pagkatapos ay kay Sabrina na umiiyak na ngayon at nagmamakaawa. Ang perpektong mukha nito ay parang isang maskara na unti-unting natutunaw. Lumingon siya sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at sakit. Ngunit ang pinakagumugulo sa kanyang isipan ay isa lang. Kung si Sabrina ay isang peking Isabel. Sino ang tunay? Bumagsak ang tingin niya sa kanyang mga kamay. At sa kanyang isipan, isang mukha ang lumitaw. Ang mukha ni Clara. Tumingin siya kay Sabrina, na ngayon ay kinakaladkad na palabas ng mga security. Ang galit niya ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Isang realisasyon. Isang malaking, nakakatakot na realisasyon. Nilingon niya ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Dad, si Clara, nasaan si Clara? Ngunit bago pa man makasagot si Don Ricardo, bumulong si Marco sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng takot sa sagot na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Sino ka? Tanong niya sa kawalan, na para bang kinakausap niya ang babae sa larawang matagal na niyang sinasamba. Sino ka ba talaga? Ang tanong na iyon ay umalingganggaw sa isipan ni Marco, paulit-ulit, habang ang conference room ay unti-unting nababakante. Naiwan silang dalawa ng kanyang ama sa gitna ng katahimikan, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa mga sigaw at akusasyon kanina. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka, ang peking mukha ni Sabrina, ang tunay na mukha sa lumang litrato, at ang umiiyak na mukha ni Clara. Pagkatapos ng pulong, si Marco ay parang isang taong wala sa sarili. Sumunod lang siya sa kanyang ama na parang isang batang nawawala. Hindi sila bumalik sa mansyon.
Dinala siya ni Don Ricardo sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang lumang opisina ng kanyang ina sa kabilang dulo ng hardin. Ang silid ay malinis at maayos pa rin na para bang kahapon lang ito huling ginamit. Ang amoy ng mga lumang libro at pinatuyong bulaklak ng rosas ay bumalot kay Marco, naghatid ng mga alaala ng kanyang kabataan. Dad, bakit tayo nandito? Tanong niya, ang boses ay pagod. Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, lumapit ito sa isang lumang aparador na gawa sa Nara. Binuksan niya ito, at mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na bowl na gawa sa kahoy. Inilapag niya ang bowl sa ibabaw ng mesa. May kailangan ka pang malaman, anak, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng bigat. Tungkol sa iyong ina at kay Clara. Ang pagkakarinig sa dalawang pangalan sa iisang pangungusap ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Marco. Dahan-dahang binuksan ni Don Ricardo ang bowl. Ang unang bagay na kinuha niya ay isang pamilyar na larawan. Ang larawan ni Isabel. Ngunit nang iabot ito sa kanya, napansin ni Marco na mas malaki ito at may mga gilid na kupas na. Ito ang orihinal. Tingnan mong mabuti, Marco, sabi ng kanyang ama. Tinitigan ni Marco ang larawan. Ito ang babaeng pinangarap niya. Ang ngiti. Ang mga mata. Ngunit ngayon, nawala na ang anino ni Sabrina, may iba siyang nakikita. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na nakita na niya dati, hindi sa isang panaginip kundi sa totoong buhay. Noong mga bata pa kayo, pagsisimula ni Don Ricardo, si Clara ang paborito ng iyong ina. Ang pamilya nila ang matagal nang nagsisilbi sa atin. Nakita ng iyong ina ang busilak na puso ni Clara. Ang kanyang kabaitan. Ang kanyang katapatan. Kinuha ni Don Ricardo ang isa pang bagay mula sa bowl. Isang sulat. Ang sobre ay luma na, at ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar kay Marco. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Bago siya pumanaw, patuloy ni Don Ricardo, ang boses ay bahagyang nanginginig, isinulat niya ito para sa iyo. Ngunit sinabi niya sa akin na ibigay ko lang ito sa tamang panahon. Sa panahong handa ka nang makinig. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang tinatanggap ang sulat. Binuksan niya ito. Mahal kong Marco, anak. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Marahil ay isa ka ng matagumpay na lalaki, ang pinuno ng lahat ng ating pinaghirapan. Ngunit higit sa lahat ng tagumpay, ang tanging dalangin ko lang para sa iyo ay ang mahanap mo ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Alam ko ang sakit na pinagdaanan mo. Alam kong nawala ang tiwala mo sa pag-ibig. Kaya't bago ako umalis, gusto kong iwan sa iyo ang isang regalo. Isang gabay. Ang larawang hawak mo ngayon, anak, ako ang kumuha niyan. Ang batang babae dyan, na may ngiting kasing dalisay ng umaga, ay si Clara. Ang munting si Clara na may gininto ang puso. Nakita ko sa kanya ang isang bagay na espesyal. Isang kabutihan na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Marco, anak ko, ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman ng puso. Huwag kang maghanap ng perpektong mukha. Hanapin mo ang perpektong puso. At naniniwala ako, ang pusong iyon ay nasa kanya. Ito ang huling habilin ng iyong ina. Mahalin mo ang taong mag-aalaga sa puso mo. At sana, sa paglipas ng panahon, makita mo ang nakita ko sa kanya. Nagmamahal. Ina. Bawat salita ay isang patak ng kumukulong tubig na bumubuhos sa kaluluwa ni Marco. Ang larawan. Ang larawan niya kay Isabel ay larawan pala ni Clara. Ang babaeng pinangarap niya at ang babaeng kanyang sinaktan, hinamak at itinaboy ay isa. Binitawan niya ang sulat na parang isang mainit na bakal. Napatingin siya sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Ang buong plano bulong niya. Ang pagpilit niyo na pakasalan ko siya, ito ba ang dahilan, Dad? Ito ba ang habilin ni Mama? Tumango si Don Ricardo, may luha na ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako, anak. Akala ko, sa paraang ito, matutupad ko ang habilin niya. Akala ko, sa paglipas ng panahon, makikita mo rin ang nakita niya. Ngunit naging bulag ka sa iyong galit. Gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Marco. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig.
Hinawakan niya ang larawan ni Clara at ang sulat ng kanyang ina, idinikit ito sa kanyang dibdib na parabang doon siya kukuha ng hininga. At doon, umiyak siya. Hindi isang iyak ng isang sihi na nawala ng diel. Hindi iyak ng isang lalaking naloko. Umiyak siya na parang isang batang nawala ng ina, isang batang nagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang lahat ay naging malinaw. Ang mga kilos ni Clara na nagpapaalala sa kanya kay Isabel, ang pag-aalaga sa hardin, ang kabaitan sa mga kasambahay, ang pag-awit sa kanilang anak, ay hindi coincidence. Iyon ay dahil si Clara nga si Isabel. Ang totoong Isabel. At siya. Sinira niya ito. Tinawag niya itong manggagamit. Inakusahan niya ito ng panloloko, gayong siya pala ang tunay na nanloloko sa sarili niya. Itinaboy niya ito, dala-dala ang kanilang anak, dala-dala ang puso na ipinagkatiwala sa kanya ng sarili niyang ina. Isang matinding sakit ang gumutay sa kanyang puso, isang sakit na mas matindi pa kaysa sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ito ang sakit ng pagsisisi. Isang pagsisising walang kapatawaran. Patawad, Inadi. Hikbi niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako, sinuway ko ang habilin mo. Niyakap niya ang kanyang mga binti, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat paghikbi. Ang imahe ni Clara, ang kanyang mga mata na puno ng luha noong huli niya itong nakita, ang kanyang pagmamakaawa, ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan. Patawad, Clara. Bulong niya sa sahig na puno ng alikabo. Patawarin mo ako. Sa loob ng tahimik na silid na puno ng alaala ng kanyang ina, sa harap ng kanyang ama, si Marco Montenegro, ang mayaman, ang makapangyarihan, ang palalo, ay ganap na wasak. Nawala sa kanya ang lahat. Hindi dahil sa panloloko ng iba, kundi dahil sa sarili niyang pagkabulag. At ngayon, nahaharap siya sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay, ang laban para makuha ang kapatawaran, at kung papalarin, ang pag-ibig na matagal na pala niyang hawak, ngunit binitawan lang. Ang pagkawasak na naramdaman ni Marco sa loob ng opisina ng kanyang ina ay isang bagay na hindi na maibabalik. Ngunit mula sa mga guho ng kanyang pagkatao, isang bagong determinasyon ang isinilang, ang determinasyon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing hindi siya natulog, ang unang ginawa ni Marco ay hanapin si Clara. Ibinigay sa kanya ni Don Ricardo ang address ng safe house. Bawat kilometro na tinatakbo ng kanyang sasakyan ay parang isang paglalakbay papunta sa kanyang paghukom. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Ang salitang sorry ay tila napakaliit at walang saysay para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Nang makarating siya, nakita niya ito. Nakaupo si Clara sa isang silya sa maliit na hardin sa labas, nakatingin sa malayo, hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Clara ang kanyang presensya at lumingon ito. Nakita ni Marco ang gulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng takot. Akala siguro nito ay naroon siya para kunin na ang bata. Bago pa man ito makapagsalita, ginawa ni Marco ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naisip na gagawin. Lumuhod siya. Sa damuhan, sa harap ng babaeng kanyang hinamak, si Marco Montenegro ay lumuhod. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Wala akong karapatang humarap sa iyo. Pero nandito ako nakaluhod nagmamakaawa. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo, para sa anak natin. Patawarin mo ako, Clara. Sa lahat ng ginawa ko. Hindi niya inangat ang kanyang ulo. Hinintay niya ang sigaw, ang sampal, ang pagtataboy. Ngunit ang dumating ay katahimikan lamang. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mga luha na dumadaloy sa mga pisngi ni Clara. Ngunit hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng sakit, ng pagkalito. Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang nakikita. Si Marco, ang lalaking nagtrato sa kanya na parang basura, ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang bawat salita nito ay tila totoo, ang bawat hikbi ay parang isang tunay na pagsisisi. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay napakalalim. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Tapos na tayo, di ba? Yun ang sabi mo. Alam ko, sagot ni Marco, nananatili sa kanyang pagkakaluhod. At kung iyon ang gusto mo, aalis ako.
Pero bago yun, gusto ko lang malaman mo alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa habilin ni Ina ang tungkol sa larawan. Alam kong ikaw pala. Natigilan si Clara. Ang huling sikreto ay nabunyag na. Hindi umalis si Marco noong araw na iyon. Ngunit hindi rin siya nanatili sa tabi ni Clara. Iginagalang niya ang espasyong hinihingi nito. Ngunit kinabukasan, naroon na naman siya. Hindi para lumuhod. Dala-dala niya ang isang bayong ng mga prutas. Inilagay niya lang ito sa labas ng pinto at umalis. Sa susunod na araw, isang kahon ng mga gamit para sa sanggol ang dumating. Sa mga sumunod na linggo, iyon ang naging routine. Hindi siya nagpapakita kay Clara, ngunit laging may iniiwan. Minsan, paborito nitong pagkain. Minsan, mga libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Minsan, isang simpleng bulaklak ng rosas na galing sa hardin ng kanyang ina. Ipinapakita niya ang kanyang pagsisisi hindi sa salita, kundi sa gawa. Isang hapon, habang nagbabasa si Clara sa hardin, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Isang gitara. At isang boses. Ang boses ni Marco. Nakaupo ito sa labas ng bakod, nakasandal sa kanyang sasakyan, tumutugtog ng gitara at kumakanta ng isang lumang kundiman, ang parehong awit na inaawit ni Clara para sa kanilang anak. Sintonado, hindi perpekto, ngunit puno ng damdamin. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Dumating ang araw ng panganganak ni Clara. Nagkaroon ng komplikasyon. Kinailangan siyang isugod sa ospital. Si Don Ricardo ang tumawag kay Marco. Sumugod si Marco sa ospital, ang puso niya ay kumakabog sa takot, isang takot na mas matindi pa kaysa noong gabing nahulog si Clara. Ito ay takot na baka huli na ang lahat para sa kanila. Naabutan niya si Clara na papasok na sa delivery room. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Clara, nakita niya ang takot. Marco T. Bulong nito. Hindi siya nag-atubili. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Nandito ako, Clara. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Pinayagan siya ng mga doktor na manatili sa loob. Sa bawat sigaw ni Clara, sa bawat paghihirap nito, naroon siya, hawak ang kamay nito, bumubulong ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang sihi at ang dating katulong. Sila ay dalawang taong magiging mga magulang, magkasamang humaharap sa pinakamalaking pagsubok. At pagkatapos ng ilang oras na parang walang katapusan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang malusog na batang lalaki. Inilapag ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Clara. Napatingin si Clara sa munting anghel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at luhang hindi na mapigilan. Napatingin siya kay Marco na umiiyak din habang nakatingin sa kanilang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Sa mga sumunod na araw sa ospital, si Marco ay hindi umalis sa tabi ni Clara. Siya ang nag-aasikaso sa lahat. Siya ang nagpapalit ng diaper ng sanggol. Siya ang nagpapatulog dito. Nakikita ni Clara ang isang Marco na hindi niya kailanman nakita, isang ama na puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanilang anak sa maliit na basinet, sila na lang ang gising. May pangalan ka na ba para sa kanya? Tanong ni Marco. Wala pa, sagot ni Clara. Gusto kong sabay nating piliin. Ngumiti si Marco, isang tunay na ngiti. Ricardo, sabi niya. Para sa tatay ko. At para sa nanay ko, na siyang dahilan kung bakit tayo naririto. Ricardo, ulit ni Clara. Magandang pangalan. Ricardo Montenegro. Tumingin si Marco kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Clara, alam kong hindi sapat ang lahat ng ginagawa ko para mabura ang sakit na naidulot ko. At hindi ako hihinto hanggang sa mapatunayan ko sa iyo araw-araw na nagbago na ako. Pero sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon na maging isang tunay na asawa sa iyo at isang ama sa anak natin. Isang pagkakataon para buuin ulit ang pamilya natin. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Marco ng mahigpit. Isang kilos na mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Ang kanilang pag-uwi ay hindi sa maliit na safe house. Umuwi sila sa mansyon ng mga Montenegro. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat.
Pagpasok nila, ang master's bedroom ay ganap na nagbago. May isang malaking crib sa gitna. Ang sofa sa sulok, kung saan dati natutulog si Clara, ay wala na. Napalitan nito ng isang maliit na riiding nook na may mga libro. Ang larawan ni Isabel ay wala na rin sa mesa ni Marco. Sa halip, isang bagong larawan ang nakatayo doon. Isang larawan nilang tatlo, kuha sa ospital. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na naroon pa rin ang anino ng nakaraan. May mga araw na natatakot pa rin si Clara. Ngunit sa bawat pagdududa, naroon si Marco, laging handang patunayan ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pasensya, pag-unawa at walang sawang pagmamahal. Isang hapon, ilang buwan ang nakalipas, nakaupo sila sa hardin ng mga rosas, na ngayon ay mas namumulaklak pa kaysa dati. Karga ni Marco si Baby Ricardo, habang si Clara ay nakasandal sa kanyang balikat. Salamat, Clara, bulong ni Marco. Para saan? Tanong ni Clara. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ni Clara. Ito ay tungkol sa pagiging perpektong tao para sa taong mahal mo. Ngumiti si Clara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. At salamat, sabi niya, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong magsimulang muli. Hinalikan ni Marco ang noo niya, pagkatapos ay ang noo ng kanilang anak. Sa ilalim ng hapon, sa gitna ng mga rosas na minahal ng kanyang ina, sa wakas ay natagpuan ni Marco Montenegro ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito ang mansyon o ang kumpanya. Ito ay ang pamilyang yakap-yakap niya, isang pamilyang binuo mula sa mga pagkakamali, pinatatag ng pagpapatawad, at pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas totoo at mas maganda kaysa sa kahit anong larawan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Marco at Clara. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na tumawa, umiyak, at umasa kasama ng ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pag-unawa kung paano ang puso, kahit gaano pa kalaki ang sugat, ay may kakayahang maghilom at muling magmahal. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting paalala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong mukha o sa karangyaan ng buhay. Ito ay natatagpuan sa mga simpleng sandali ng pag-aalaga, sa tapang na umamin sa pagkakamali, at sa walang hanggang pag-asang dala ng pagpapatawad. Naway ang kwento ni Marco at Clara ay magsilbing inspirasyon na lahat tayo ay may karapatan sa isang bagong simula. Kung may isang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga at nagbibigay buhay sa bawat kwentong aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Pusong muling umiibig.